18 anyos pa lamang noon si Ezekiel nang napadpad siya sa Maynila. Dahil sa kagustuhan na makatakas sa mapanakit na amain, sumakay siya ng barko na magdadala sa kanya sa banyagang lugar. Para mabuhay, iba't ibang trabahong pinasok niya. Hanggang sa inabot na siya ng 10 taon. Sa Maynila na rin siya nakapag-asawa. At kasalukuyan ngang 3 buwang buntis ang kanyang asawa na si Laida. Oh, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay eh. Ang tagal kasing dumating nung magpapasahod sa amin. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Jack na hindi ka pa kumakain. Teka lang ha, maghahain na ako. Nakapunta ka ba sa center kanina? Oo, inagahan ko nga ang punta para makaabot ako sa pinamimigay na libreng gamot. Sayang din kasi yun eh. Oo nga. Kumusta naman ang maghapon mo dito sa bahay? Maghapon lang ako nakahilata. Ewan ko ba, tamad na tamad akong kumilos. Ganito ata kapag buntis. Pati nga yata ang pagsusuklay hindi mo na rin magawa. Kanina lang umaga nung umalis nga ako para pumunta ng center. Di bale, maganda ka pa rin naman Nako, wag mo na akong bulahin. May salamin naman tayo dito sa bahay kaya alam ko ang itsura ko. Sabi mo nga ganyan na nagbubuntis. Kasama na yata ang maraming pagbabago sa katawan. Sabi nga ng mga buntis na kasabayan ko kanina. Oo nga pala. Pumunta dito yung landlady natin. Pinapasabi niya sa'yo na magtataas siya ng renta sa susunod na buwan. Ha? Bakit ngayon pa siya magtataas? Kung kailan kailangan natin mag-ipon? Ang laki pa ng itinaas. Halos dumoble na ang upa natin. Bakit naman sumabay pa? Kung kailan naman wala kaming OT sa trabaho? Sabi ko nga, bakit bigla naman kakong tumaas nang wala man lang abiso sa atin? Mukha talagang pera tong landlady natin eh. Tapos, hindi pa siya mapakiusapan kapag late ang bayad natin. Ang dami pang sasabihin yan. Ang layo nga na ugali niya sa nanay niya. Kung bakit kasi sa kanya pa ipinamana ng ina tong mga paupahan. Wala tayong magagawa kundi sumunod. Kung aalis naman tayo, ang hirap makahanap ng mauupahan ngayon. Tsaka ilang taon na tayo dito Mas panatag akong pumapasok sa trabaho dahil alam kong may mga kapitbahay tayong nagmamalasakit sa'yo. Inaalala ko rin kasi na baka hindi na natin kayanin yung upa. Tapos manganganak pa ako. Hindi na rin naman ako makapagtrabaho. Huwag kang mag-alala. May awa ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Ay, mabuti pa kumain na tayo. Mamaya na natin yan pag-usapan. Pasensya ka na sa ulam natin ha. Binabudget ko lang kasi ang perang binibigay mo eh. Ang sarap naman ng ulam natin Basta ikaw, huwag kang magpapagutom kapag wala ako rito, ha? Gusto ko maging malusog ang anak natin kapag lumabas siya. Huwag kang mag-alala. Inaalagaan kong sarili ko. Masaya naman ang buhay may asawa para kay Ezekiel. Yun nga lamang, hindi niya inaasahan na magastos din pala. Nasanay kasi siya na sarili lamang niya ang binubuhay niya noon. Sa kabila ng hirap na nararanasan, walang pagsidlan pa rin ang kaligayahan na kanyang nararamdaman. Lalo't magkakaanak na sila ni Laida. Yun nga lamang, may ilang problema ang hindi talaga maiiwasan na dumating. Gaya na lamang ng hapon na dumating si Ezekiel sa inuupahan nilang bahay. Nadatnan niyang umiiyak ang asawa. Oh, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Walang masakit sa akin. Kung wala bakit ka umiiyak? Nagkasagutan kasi kami ng landlady natin. Naniningil na kasi siya ng upa dito sa bahay. Sabi ko sa 1 linggo pa naman ang due date. Ang dami na agad sinabi. Wala naman daw pinagkaiba kung ngayon tayo magbibigay o sa 1 linggo. Hindi ko na napigilan na hindi sumagot. Alam niyang buntis ka, pero nagawa ka pa niyang patulan. Pasalamat siya. Wala nangyari sa inyo na magiging anak natin. Tingin ko gipit siya. Kasi ganon din ang ginagawa niya sa iba eh. Maayos naman tayong magbayad Dapat hindi siya garapal maningil.
Nasaktan lang naman ako sa mga sinabi niya kaya ako napaiyak ng ganito. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Huwag ka na lumabas kapag tinawag ka niya sa susunod, ha? Nagwawalis kasi ako sa labas kanina nang lumapit siya eh. Alam nga naman na umiwas ako. Kung may stress ka lang sa kanya, siguro maigi nang humanap na lang tayo ng ibang mauupahan. Kapag humanap tayo, dapat na may advance at deposit na tayong nakahanda. Mauubos ang ipon natin. Ikaw lang kasi ang inaalala ko eh. Maghapon pa naman akong wala dito sa bahay. Susundin ko na lang ang sinabi mo. Hindi na lang ako lalabas ng bahay kahit mamaos na sa kakatawag ang landlady natin. Magkukunwari na lang akong tulog. Mukhang ayos ka na. Nakakapagbiro ka na eh. Kasama sa pagbubuntis ang pagiging iyakin. Tapos tatawa na ulit. May dala pala akong banana Q. Kumain ka muna. Para mas lalong gumaan ang pakiramdam mo. Lalabas lang ako sandali ha. O saan ka pupunta? Kakausapin ko lang yung landlady natin. Sasabihan ko lang na ako na lang ang kausapin niya sa susunod. Maayos namang hinarap si Ezekiel ang landlady nila. Nakiusap na rin sana kung maaari sa 1 linggo na lamang sila magbabayad sa upa. Umuulang naman ang ginang sa kanya. Mayroon pa kasing inaalala si Ezekiel tungkol sa kanyang trabaho. Nung unay ayaw sana niyang ipaalam sa asawa. Pero minabuti na rin niyang ipaalam para kung sakaling magkatotoo ang kanyang kutob, hindi na mabigla ang asawa. Sigurado na raw bang magtatanggalan? Usap-usapan na yun nung nakaraang pang linggo. Malay mo naman hindi ka matanggal. Kailangan syempre ng helper sa construction. Marami na kasi kaming mga helper. Ayon sa naririnig ko, magtitira na lang daw ng 2 hanggang 3. Kaya may agam-agam talaga ako na isa ako sa matatanggal. Lalo't hindi naman kami sanggang dikit ng kontraktor. Kung sakali man na matanggal ka, tsak na makakakuha ka kagad ng trabaho. Sa sipag mo ba namang yan? Pagdating sa trabaho, hindi lang dapat masipag ka. Kailangan mo rin ng backer. Kahit sa construction ka lang mag-a-apply. Ganun ba? Ano ngayon ang plano mo? Kakausapin ko yung kapitbahay natin. Meron daw kasi siyang alam na pwedeng applyan. Yun nga lang, mas mababa ang sahod kumpara dito sa trabaho ko. Ayos na yon, kesa naman sa mabakante ka. Kapag nakakita ka ng ibang trabaho, di saka ka lumipat. May naiisip pa akong ibang paraan. Ano naman yon? Naisip ko na umuwi na lang tayo sa probinsya namin. Di ba nga, kaya ka umalis doon dahil tinakasan mo ang amain mo. Tapos babalik ka doon. 10 taon na rin naman na nakakalipas. Naisip ko na baka wala na doon ang amain ko. Meron ka pa bang kamag-anak na nakatira doon? Meron pa naman. Ang matandang pinsan ng tatay ko. Siya ang laging nagtatanggol sa akin noon. Dapat nga kasama niya akong umalis noon. Kaya lang, hindi ako pinayagan ng inay. 1 buwan na siyang wala noon nang mamatay naman ang inay. Na naging dahilan para maging malupit sa akin ang amain ko. Kung nandun siguro siya, baka hindi ako napadpad dito sa Maynila. Buhay pa kaya ang tiyuhin mong yun? Nararamdaman ko na buhay pa siya hanggang ngayon. Kung doon tayo magsisimula, natitiyak kong mas magiging maayos ang buhay natin doon. Dahil nga probinsya, mas mura mga bilihin kumpara dito. Ikaw ang bahala kung saan mo gustong tumira tayo. Kung sakaling kasama ako sa matatanggal, umuwi na nga lang tayo sa amin. Marami pa naman sigurong nakakakilala sa akin doon. Medyo matagal na rin naman ang 10 taon pero malay mo nga, meron pang nakakakilala sa'yo. Sana hindi ka napipilitan lang na sumama sa akin doon. Kung ayaw mo naman, pwede naman na dito na lang tayo tumira. Kahit saan pa tayo tumira, basta kasama kita. Pangako ko naman sa inyo na magiging anak natin. Na magiging mabuti akong padre de pamilya. Hindi ko kayo pababayaan. Lalo ako magsisikap para sa inyo. Napalis naman ang agam-agam sa dibdib ni Ezekiel
nang mabalitaan na hindi na magtatanggal sa kanilang trabaho. Dahil gusto niyang magpasalamat, dumaan muna siya sa simbahan. Hindi niya akalain na makikita ang dating kababaryo at dating kaklase. Sinabi ng lalaki na matagal na raw patay ang kanyang amain at matagal na rin siyang hinahanap ng kanyang tiyuhin. Labis ang saya ni Ezekiel sa nalaman na buhay pa ang kanyang tiyuhin. Mukhang masaya ka yata ngayon. Kasi kanina sa trabaho, sinabi sa amin na wala nang tatanggalin. Yun nga lang, wala nang overtime. Magandang balita yan. Mahirap din kasi maghanap ng trabaho ngayon eh. Meron pa akong sasabihin sa'yo. Kanina, nagkita kami ng kababaryo at naging kaklase ko nung high school. Dito na rin pala sila nakatira ng pamilya niya. Talaga? Kita mo nga yan? Dito pa talaga kayo nagkita sa Maynila ha? Ano naman ang napag-usapan ninyo? Saglit lang kami nag-usap eh. Nabanggit niya na matagal na palang patay ang amain ko. Hinahanap din daw ako ng tiyuhin ko. Oh, ano ang desisyon mo? Alam ko, nasasabi ka na rin makauwi sa inyo. At makita ang tiyuhin mo. Sa totoo lang, bigla akong nasabik na makauwi sa amin. Kaya lang iniisip ko ang trabaho ko. At syempre, ikaw na rin. Sabi ko naman sa'yo, kahit saan sasama ako sa'yo. Pwede naman natin gamitin ang naipon nating pera para makapagsimula sa probinsya ninyo. Kahit na gusto ko na makauwi sa amin, kailangan ko pa rin isipin maigi ang magiging desisyon ko. Ayoko kasi na sa huli, pagsisihan natin pareho. Oras kasi na umuwi tayo sa amin, wala na tayong babalikan pa dito sa Maynila. Alam ko naman yun. Kahit ano pa ang desisyon mo, susuportahan kita. May sasabihin nga pala ako sa'yo. Baka makatulong para mapabilis ang pagdedesisyon mo. Ano yun? Tungkol na naman ba sa landlady natin? Oo, marami na sa mga tenant niya ang umaalis. Nakausap ko yung kapitbahay natin. Balak na palang ibenta ito eh, dahil gipit nga ang may-ari. Kapag nagkaganon, tataas na naman ang upa natin. Grabe naman pala. Parang dito na lang sa upa mapupunta ang sahod ko eh. Tsaka wala na siyang ginawa kundi katukin ako dito sa loob. Hindi man lang iniisip ang kalagayan ko. Nagkausap na naman kayo eh, hindi pa rin makaintindi. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ulit siya. Gusto ko sanang tumambay sa kapatid ko habang nasa trabaho ka. Kaya lang ang dami din nila sa bahay. Baka hindi rin ako makapagpahinga. Pasensya ka na kung hindi ka komportable sa buhay natin. Ito lang kasi ang kaya kong ibigay sa iyo eh. Ano ka ba? Sanay naman ako sa ganitong buhay. Medyo hirap lang akong kumilos dahil nga buntis ako. Mag-iipon lang ako ng pamasahe natin. Tapos, uuwi na tayo sa amin. Ang bilis mo naman magdesisyon? Pwede pa naman magbagong desisyon ko. Hindi naman tayo agad makakauwi. Habang nasa trabaho, nag-iisip din si Ezekiel kung tama ba ang desisyon niya na umuwi na sa kanilang probinsya. Naroon kasi ang pananabik sa kanya na magbalik sa bayan na kanyang kinalakihan. Ang inaalala lang talaga niya ay ang asawa. Hindi kasi alam ni Lyda na liblib ang baryo nila. Baka mabigla siya kapag nakarating sa lugar nila. Kung dati nagdadalawang isip pa siya, pero matapos marinig ang sinabi ng kanilang kontraktor na ipadadala sila sa malayo at lingguhan lang ang uwi, doon na nagpasya si Ezekiel. Hindi nga kayo tatanggalin. Pero ang layo naman ng pagdadalhan sa inyo. Kaya nga eh. Sa 1 linggo, uuwi na tayo sa amin. Ay salamat naman at makakaalis na tayo sa lugar na to. Mas mukhang excited ka pa sa akin na makauwi ah. Ayoko na kasing makita ang landlady natin. Habang tumatagal kasi, makita ko lang siya kahit sa malayo, naiirita na ako. Hindi kaya siya ang pinaglilihian mo? Hindi ah. Maawa ka naman sa anak natin kung magiging kamukha niya. Para naman pinaglihisama ng loob ang landlady natin eh. Grabe ka naman kung makapintas. Totoo naman kasi eh. Mabuti pa, wag na nga natin siya pag-usapan. Napipikon ka na eh. Hindi ako napipikon no.
Yung nguso mo pwede nang sabitan ng kaldero. Tigilan mo na nga, sabi ako eh. Oo na, hindi na. Huwag ka na magalit dyan. Oo nga pala. Meron naman sigurong malapit na ospital sa inyo, no? Sa pagkakatanda ko, meron naman. Bakit mo na itanong? Siyempre, kapag nanganak ako, Meron naman siguro sa amin na kumadrona. matagal nang ipinagbawal ang panganganak sa bahay. Delikado kasi yun sa ina at sa sanggol. Ganun ba? Ako kasi sa bahay lang pinanganak noon ng nanay ko Dati talaga pwede yon. Ngayon kasi iba na. Kung sa ospital mo gusto manganak, ngayon pa lang paghandaan na natin. Sa pagkakaalam ko rin kasi, libre ang ospital sa amin. Pagkatapos ngang makuha ni Ezekiel ang huling sahod, nagpaalam na siya sa kanyang boss at mga katrabaho. Ilang araw na rin namang nakahanda ang kanilang mga gamit at alam na rin ng landlady ang kanilang pag-alis. Matapos ang isang araw na biyahe sa barko, narating na rin nilang mag-asawa ang maliit na baryo. Ito na bang sa inyo? Bakit wala naman mga bahayan dito? Papasok pa ang sa amin. Kailangan natin maglakad pa ng ilang minuto. Ako na lang ang magdadala ng mga bagahe natin para hindi ka mapagod. Wala bang namamasadang tricycle dito? Hindi pa rin yata uso ang tricycle dito Dahan-dahan lang tayo sa paglalakad para hindi ka matagtag. Kahit katanghalian hindi mainit ang klima dito sa inyo ha? At ang lalaki ng mga puno. Oo nga Sa pagkakatanda ko, mapuno na talaga dito sa lugar namin. Teka lang Ezekiel, magpahinga muna tayo. Pagod ka na ba agad? Bigla kasing nanigas ang tiyan ko Sumasakit ba ang tiyan mo? Hindi naman, bigla lang siyang nanigas. Mabuti pa, uminom ka muna ng tubig. Hindi naman ako nauuhaw pero sige na nga. Sana may dumaan para makisabay tayo. Sabi mo nga, walang namamasadang tricycle dito. Mas lalo na siguro mga pribadong sasakyan. Minsan kasi may mga jeep na galing sa labas na kumukuha ng mga kalakal, galing sa baryo namin. Ano mga pinagkakakitaan ng mga tao sa inyo? Pangingisda minsan at koprahan. Kaya mo na ba maglakad? Oo, tara na. Baka mamaya gabihin pa tayo. Teka, parang may naririnig akong paparating na sasakyan. Makakasakay na tayo. Oo nga, isang jeep. Parahin na natin. Sana naman mabait. Kung taga-baryo namin siya, tiyak na mabait yan. Kahit malayo pa, kumaway na si Ezekiel para ipabatid na gusto nilang makisakay. Nagminor naman ang takbo ng jeep hanggang tumigil yon sa tapat nila. Isang matandang lalaki ang mabilis na bumaba. Nakasuot siya ng sombrerong buli, kaya hindi nila maaninag ang mukha nito. Magandang araw po, Tatang. Pwede po ba kaming makisakay? Diyan sa baryo. Ezekiel? Ikaw nga ba yan? Ho? Kilala niyo po ako? Ako ito, iho. Ang tiyo amado mo. Chong? Kayo nga ba yan? Ako nga. Bakit ngayon ka lamang umuwi dito sa atin? Ano mo bang ang tagal na kitang hinahanap? Pasensya na po kayo, Chong. Kung ngayon lang ako umuwi dito sa atin. Wala po kasing pagkakataon noon Ang mahalagay nandito ka na. Siya nga po pala. May kasama ako. Si Laida po, asawa ko. Kumusta po kayo? Ayos lang, iha. Natutuwa kong umuwi na kayo dito. Chong, nakita ko nga po pala si Alvin. Sa Maynila na pala siya nakatira. Sa kanya ko po nalaman na patay na ang amain ko. May 6 na taon na rin ang mamatay siya. Nakaalitan sa inuman ang pumatay sa kanya. Patawarin mo ko kung wala ako ng mga panahon na kailangan mo ko. Wala po kayong kasalanan, Chong. Tsaka, baka po kapalaran ko talaga makarating ng Maynila. Kung hindi po nangyari yon, baka hindi ko nakilala si Laida. Sa nakikita ko naging maayos naman ang buhay mo sa Maynila. Opo, hindi ako pinabayaan ng Panginoon.
tayo na, sumakay na kayo. Sa bahay na lamang tayo magkwentuhan. Ikakarga ko lang po sa likod ang mga bagahe namin. Mauna ka nang sumakay dito sa harapan ng jeep. Teka, buntis ka ba? Opo, Chong. Mahigit 4 na buwan na po ang pinagbubuntis ko. Ganun ba? Sige na, sakay na. Baka abutan pa tayo ng malakas na ulan. Biglang dumilim ang langit eh. Habang pauwi, panay pa rin ang kwentuhan na magtiyuhin. Dahil malubak at mabato ang daan, hindi makapagmabilis ng takbo ang matandang lalaki. Si Laida naman panay ang sulyap sa paligid. Makalipas nga ang ilang minuto, narating na nila ang maliit na komunidad sa lugar na yon. Saktong nasa loob na sila ng bahay nang bumuhos ang ulan. Swerte natin, nandito na tayo sa bahay bago bumuhos ang ulan. Oo nga po, Chong. Buti na nga lang. Kumusta na nga po pala ang naging buhay niyo? Gaya mo, naging mabuti rin sa akin ang Panginoon sa loob ng ilang taon. Yun nga lamang, hindi ko maiwasan na mangulila sa iyo. Patawad po kung pinaabot ko pa ng 10 taon bago ako nagdesisyon na umuwi. Sabi mo nga'y may dahilan ng lahat. Ang importante, dininig ang matagal ko ng dasal na bumalik ka na rito. Napansin ko po, halos walang nagbago sa lugar natin. Ganun na nga, para bang kinalimutan na ang lugar na ito ng lokal na pamahalaan. Bakit nga po pala sa loob ng 10 taon walang pagbabago? Dahil sa takot sa baryo natin, walang gustong pumunta rito. Pasensya na, Chong, hindi ko po kasi maintindihan. Anong kinatatakutan nila sa baryo natin? Ngayong nandito ka na, marami tayong oras para magkwentuhan. Sa ngayon magpahinga na muna kayong mag-asawa. Alam kong pagod kayo sa mahabang biyahe. Ay, sige po. Maiwan ko muna kayo rito ha. Sa kusina lang ako. Maghahanda ako ng hapunan natin. Parang ang aga niyo naman po magluto ng para sa hapunan. 5:00 pa lang kasi naghahapunan ng mga taga rito. Po? Ang aga naman po yata. Sa Maynila po kasi ganyang oras merienda pa lang namin. Ganito talaga sa probinsya, iha. Bawal na rin kasing gumala sa labas kapag 6:00 na. Siya, dito muna kayo ha. Sige po, Chong. Grabe pala dito sa probinsya niyo, no? Baka gutumin ka agad ako kapag ganun tayo kaagang kumain. Noon kasi wala pang kuryente dito. Puro gasera lang ang gamit namin. Kaya nasanay ang mga tao na maaga na lang magluto. Mahirap kasing kumilos kapag madilim. Mabuti may kuryente na dito ngayon. Oo nga Nung umalis kasi ako rito, wala pang kuryente. Wala man lang TV dito na pwedeng paglibangan. May radyo naman tayong debaterya. Doon ka na lang makinig para hindi ka mainip. Sana naman tumila na ang ulan. Gusto ko kasi maglibot-libot bukas. Sa tingin ko naman, hindi na rin magtatagal ang ulan. Dahil kanugnog lang ng sala ang kusina, naririnig ni Mang Amado ang pinag-uusapan ng mag-asawa. Unang kita pa lamang niya sa asawa ng pamangkin, mahihinuhan na niyang mabait ang babae. Nang makatapos magluto si Mang Amado, tinawag na niya ang dalawa para kumain. Nung gabi naman, dahil sa pagod sa biyahe, nakatulog ng mahimbing ang mag-asawa. Samantala si Mang Amado naman, pinapakiramdaman ang buong paligid. Magandang umaga po, Tio Amado. Pasensya na po kung tinanghali ako ng gising. Ayos lang, iho. Mabuti nga't hindi kayo nanibago. Si Laida nga pala. Tulog pa po. Tanghali na po talaga yun magising. Kahit nung nasa Maynila pa kami. Ganun po yata ang buntis Masaya ako na nandito kayo. Kaya lamang nag-aalala din ako para sa asawa mo. Ha? Bakit naman po? Malayo kasi tayo sa bayan. Ang meron lamang tayo dito si Mila na isang komadrona. Kung hindi maselan si Laida, pwede naman siyang paanakin niya. Ang problema po kasi, Chong, ayaw ni Laida na sa bahay manganak. Mas gusto niyang sa ospital. Natatakot po kasi siya, lalo't unang magiging anak namin. Nauunawaan ko naman. Kaya lang halos 6 na oras din ang biyahe patungong ospital. Wala namang problema dahil meron tayong jeep. Yun nga lang baka abuti na siya sa daan.
Matagal pa naman pong manganganak si Laida. Baka po magbago pa rin ang isip niya. Sinabi ko lang to sa iyo para mapaghandaan nyo ng mag-asawa. Sa totoo lang nasasabik na rin ako na makita ang apo ko sa iyo. Ganon din po ako. Alam mo ba, marami na nagbago sa lugar natin. Hindi ang lugar ang tinutukoy ko. Ingatan mo ang asawa mo. Huwag mo siyang aalisan ng tingin. Ibigay mo rin to sa kanya. Ano po ang nasa loob ng telang pula na yan? Asin ang nasa loob nito. Lagi niya kamong ilagay sa bulsa ng suit niya. Huwag niya kamong aalisin niya sa kanyang katawan. Para saan po ito? Proteksyon yan sa katulad niyang buntis. Sige po. Ibibigay ko po kay Laida pagising niya mamaya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam naman si Mang Amado na pupunta muna sa likod bahay. Titignan lang di umano niya ang mga pananim. Hinintay naman ni Ezekiel na magising ang asawa para sabay na silang kumain ng almusal. Ano to? Proteksyon yan. Bigay ni Tio Amado. Ilagay mo lang sa bulsa ng suot mo. Huwag mong iwawala yan, ha? Anong nasa loob nitong tela? Asin ba to? Oo nga, asin nga. Para saan ba talaga to? Tiyak kasing naniniwala pa rin ang Tio Amando sa mga kasabihan nung araw tungkol sa mga buntis. Inaalala ka lang ng tiyuhin ko. Kaya mabuti, sumunod ka na lang. Para naman kasi ako nitong mga ngain ng manggang hilaw dahil may dalang asin. Huwag kang tumawa dyan. Ilagay mo na sa bulsa mo. Wala namang mawawala kung susunod tayo sa pamahiin nung araw. Oo na, ilalagay ko na sa bulsa ng suot ko. Siya nga pala, samahan mo ako maglibot ha? Oo naman. Pero hindi pa tayo pwedeng lumayo, ha? Matagal kasi akong nawala. Kaya hindi ko na alam ang nagbago sa lugar na ito. Oo nga pala, nasaan si Tio Amado? Bakit tayo lang ang nag-aalmusal? Nasa likod lang nitong bahay. Binibisita ang mga pananim niya. Kanina pa rin siya kumain. May itatanong nga pala ako sa'yo. Anong tatanong mo? Bakit mag-isa lang dito ang tiyuhin mo? Wala ba siyang asawa? May asawa si Tio Amado. Namatay nga lang sa panganganak kasama ng anak nila. Mula noon, hindi na ulit siya nag-asawa. Nakakaawa naman pala ang nangyari sa tiyuhin mo. Nangyari yon bago pa ako ipanganak. Kay inay ko nga lang nalaman yun eh. Wala ka bang balak dalawin ang puntod ng nanay mo ngayon? Sa ibang araw na lang siguro. Kapag kasi umuulan, binabaha ang sementeryo dito sa amin. Baka bukas o di kaya sa Makalawa na lang ako dadalaw. Gusto ko rin sumama para magbigay respeto sa nanay mo. Nang araw na yun, naglakad-lakad ang mag-asawa. Palakaibigan naman ang mga taga-roon dahil binabati at nginingitian sila. Isa lamang ang napansin ni Laida. Kakaibahang tingin na ipinupukol nila sa kanyang maumbok na tiyan. Hindi tuloy niya maiwasan ang mailang. Pagka-uwi nilang mag-asawa, kinausap niya si Ezekiel tungkol sa napansin. Napansin mo bang tingin ng mga tao sa tiyan ko kanina? Oo, parang namamangha nga sila eh. Pero mapabait naman sila. At kita mo, binabati pa tayo. Tsaka, bakit parang mga walang bata sa labas na naglalaro? Hindi naman kasi ito katulad sa Maynila na ang aga-aga nasa kalsada na ang mga bata at naglalaro. Dito kasi sa probinsya, mas may disiplina sila. Kailangan munang tumulong sa gawaing bahay bago maglaro. Ganun pala dito. Ano nga palang masasabi mo sa lugar namin? Hindi ka ba naninibago? Sobrang tahimik dito. Hindi katulad sa atin. Naninibago man ako, pero sa umpisa lang naman siguro to. Ganitong buhay kasi ang namimiss ko. Kahit matagal akong tumira sa Maynila, ito pa rin ang hinahanap-hanap ko. Matanong ko lang, ano kayang trabaho ang pwede mong pasukan kung sakali dito? Pwede naman ako sumama sa pangingisda kapag maganda ang panahon. O di kaya magpapatulong ako kay Tio Amado. Hindi naman ako maselan sa pagkain. Ayos na sa akin kung araw-araw man tayo mag-ulam ng isda at gulay. Ang inaalala ko lang kasi, yung panganganak ko. Napag-usapan na nga namin yan ni Chong. Sabi niya, kumandro na lang ang nandito.
Malayo kasi ang ospital dito eh. Halos 6 na oras din ang biyahe. Inaalala niya baka abutin ka sa daan. Natatakot naman kasi ako kung sa bahay ako manganganak. Pero kung magaling naman ang kumadrona na sinasabi mo, pwede na siguro dito sa bahay kesa naman na abutan ako sa daan. Matagal pa naman ang kabuanan mo. Tsaka na lang natin yun isipin. Sa ngayon, relax ka lang muna. Oo, nawawala naman ang pag-aalala ko dahil alam ko na hindi mo ako pababayaan. Hindi talaga. Ay siya nga pala, bilin pala ni Cho Amado na huwag kang aalis ng mag-isa. Saan naman ako pupunta kundi sa paligid lang naman? Marami kasing paniniwala ang mga taga rito tungkol sa mga buntis. Ayaw ka lang niyang mapahamak. Salamat ka mo sa pagmamalasakit niya. Huwag kayong mag-alala, mag-iingat ako. Hindi lang masabi ni Ezekiel sa asawa. Tila mayroong itinatago sa kanila ang kanyang tiyuhin. Hindi tuloy niya maiwasang isipin na baka meron yung kinalaman sa mga nilalang ng dilim. Noong bata pa kasi siya, marami siyang naririnig tungkol sa mga aswang na nambibiktima ng mga buntis at bata. Isang umaga, naabutan niya nagsisibak ng kahoy na panggatong ang kanyang tiyuhin. Lumapit siya at naggalok na siya lang magtutuloy. Uy, baka mabigla ka. Manakit ang katawan mo. Sanay po ako sa mabibigat na trabaho. Tsaka gusto ko na rin pong sanayin ang sarili ko sa gawain dito sa probinsya. Kumusta na nga pala si Laida? Hindi ba siya nanibago? Nanibago po. Pero gusto daw niya dito sa atin dahil tahimik at sariwa ang hangin. Maganda ang klima dito sa atin para sa pagbubuntis niya. Chong, nangingisda pa rin po ba kayo? Minsan-minsan kapag maganda ang panahon. Gusto ko po sanang sumama sa inyo eh. Pwede naman. Kaya lamang sa gabi ako pumapalaot. Walang mga kasama ang asawa mo. Sanay naman po siya na mag-isa sa bahay. Siguro sa pinanggalingan niyo. Pero nandito kayo sa atin. Kahit sa araw. Hindi mo dapat hinahayaan na mag-isa ang asawa mo sa labas ng bahay. Chong, sabihin niyo nga po, meron po ba kayong hindi sinasabi sa akin? Sa bagay malalaman mo rin ito. Siguro napapansin mo na walang gaanong bata sa labas na naglalaro. Wala rin buntis sa baryo natin. Dahil yun ang iniiwasan ng mga taga rito. Napansin nga po namin yun ni Laida. Ano nga po ba ang dahilan? May gumagala kasing aswang dito sa baryo natin. May nabiktima na po ba dito sa atin? May mga muntikan ng mabiktima. Madalas ang gusto niyang biktimahin ay mga buntis at bata. Kilala niyo po ba kung sino ang aswang? Isa siyang matanda na naninirahan sa bundok. Hindi siya nakikisalamuha sa mga tao, kaya mahirap siyang mahuli. Hindi pa naman po naniniwala si Laida sa mga aswang. Ikaw na lamang ang mag-ingat sa asawa mo. Opo, Chong. Mula po ngayon, hindi ko nalulubayan ang tingin ng asawa ko. Meron nga pala akong gustong ipagtapat sa iyo. Namatay ang asawa ko at ang sanggol na isisilang pa lang sana niya dahil sa isang aswang. Sinabi ko na lamang na namatay sa panganganak para matapos na ang pagtatanong ng mga tao noon. Kaya ako sinasabi to sa iyo para hindi mangyari sa iyo. Nakaramdam naman ng habag si Ezekiel sa tiyuhin at sa mag-ina niya. Kahit matagal na yung nangyari. Dama niya rin ang labis na pagmamalasakit ng matandang tiyuhin sa kanila. Katunayan ng mga sumunod na araw, naglagay pa siya ng mga pangontra sa buong paligid ng bahay. Huh? Ano tong nakasabit sa likod ng pinto na animoy latigo? Yan? Tawag dyan, buntot pagi. Kakaiba naman ang pang-display dito sa bahay ng tiyuhin mo. Uso pala dito na dinidisplay ang mga bawang sa mga bintana. Sadya talagang nilagay yan dyan para pangontra. Pangontra para saan? Baka hindi ka maniwala. Pero totoo talaga yon. Totoo ang alin? Tungkol sa mga alagad ng dilim. Katulad ng mga aswang. Nagbibiro ka lang, di ba? Seryoso ako. May aswang talaga dito sa lugar natin. Kaya nga ayaw ng tiyuhin ko na alisin ko ang tingin ko sa'yo.
Talaga palang may aswang? Di ba ang mga gusto nilang bibiktimahin, yung mga katulad kong buntis? Oh, pero huwag kang matakot. Poprotektahan kita kahit buhay ko pa maging kapalit. Mali ata na umuwi tayo dito. Wala na tayong magagawa. Nandito na tayo eh. Ngayon alam ko na kung bakit ganun ang tingin ng mga tao sa tiyan ko. Sinabihan din ako ng ilan nating kapitbahay na mali na tumira ako dito. Para bang babalayan sa akin. Huwag kang matakot. Nandito kami ni Tio Amado. Anong wag matakot? Pagkatapos mong sabihin yan, anong gusto mong gawin ko? Maging kalmado pa rin? Hindi naman kasi makakatulong kung magpapanik ka. Bakit hindi mo agad sinabi nung nasa Maynila pa tayo? Eh, kailan lang sinabi ng Tiyong eh. Alam mong matagal akong nawala sa baryo namin. Umuwi na lang kaya tayo sa Maynila. Alam mong wala na tayong babalikan sa Maynila. Mahihirapan na ulit tayong magsimula doon. Paano kung isang gabi, bigla na lang samugod dito ang aswang na sinasabi mo? Kaya nga may mga inilagay ng pangontra sa paligid ng bahay. Hindi na makakalapit ang aswang na yun. Hindi tayo nakatitiyak sa sinasabi mo. Paano kung makagawa siya ng paraan? Sige nga, ano ang laban natin? Dahil sa takot, nakaramdam ng paninigas ng tiyan si Laida. Ipinatawag naman ni Mang Amado ang kumadronang si Aling Mila. Nakahiga si Laida sa silid ng mag-asawa habang habol ang paghinga. Pinapakalma naman siya ni Ezekiel. Nang dumating ang kumadrona, pinalabas muna siya nito. Huwag kang matakot, iha. Hihilutin kita para kumalma ka. Sino po ba naman ang hindi matatakot kung meron palang aswang sa lugar na to? Hindi ka magagalaw ng aswang na yun. Kami ang bahala. Hindi ko pa rin po maiwasan na hindi matakot. Kung mahal mo ang sanggol sa sinapupunan mo, magiging matapang ka para sa kanya. Kung matatakot ka mararamdaman yun ng bata sa tiyan mo. Hindi magiging maganda ang epekto nun sa sanggol. Pinipilit ko naman pong labanan ng takot ko, pero ang hirap pigilan. Naiintindihan kita, iha. Itatak mo lang sa isip mo na hindi ka pababayaan ng mga taga rito. Mababait ang mga tao rito at nagtutulungan kami sa oras ng kagipitan. Basta wag ka lang lalayo na walang kasama. Walang masamang mangyayari sa inyong mag-ina. Tatandaan ko pong sinabi ninyo, Aling Mila. Alang-alang po sa anak ko. Oh, inumin mo muna tong herbal. Makakatulong to sa'yo para kumalma ka. Pampakapit din yan sa bata. Sige po, iinumin ko na. Masarap po ang lasa. Yan talaga ang pinapainom ko sa mga buntis dito sa baryo. Maraming salamat po. Mabuti na lang nandyan kayo. Sige, magpahinga ka muna. Maya-maya lang aantukin ka na. Ilang sandali nga lang nakakaramdam na ng pamimigat ng talukap si Laida. Hanggang sa mapapikit na nga siya. Saka lamang siya iniwan ni Aling Mila nang matiyak na mahimbing na siyang natutulog. Paglabas ng kumadrona sa silid, sabay na natuon sa kanya ang pansin ng magtiyuhin. Kumusta po ang asawa ko? Huwag ka na mag-alala, iho. Maayos na ang lagay ng asawa mo at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Iniwan ko siyang natutulog. Salamat naman po. Kanina talaga hindi siya mapakalma. Natural lang sa kanya na ganun ang reaksyon. Pero hindi ang takot ang dahilan ng paninigas ng tiyan niya. Anong ibig niyong sabihin? Naamoy na ng aswang si Laida. Nararamdaman ko na nasa paligid lang siya. Lihim na nagmamasid sa bahay na ito. Ano po ang gagawin natin? Hanggat may mga pangontra sa bahay na ito, ligtas ang asawa mo. Pero wag pa rin tayong pakakasiguro. Tuso ang aswang na yun. Bantayan mo ang asawa mo hanggang makapanganak siya. Gagawin ko po ang sinabi niyo. Ang aswang kaya na yun ay ang matandang nakatira sa bundok? Oo, wala na ngang iba.
Kung alam naman pala kung saan nagtatago ang aswang na yon, bakit hindi pa po siya tugisin? Hindi ganun kadaling sumugod sa teritoryo ng kalaban. Para mo nang ipinain ang sarili mo. Tama ang tsuhim mo. Kahit matanda ang katawan, iba pa rin ang lakas na taglay niya. Lalo na kapag meron silang puntirya na biktima. Mas lumalakas sila at nagiging agresibo. Maraming salamat sa pagpunta mo rito, Mila. Oh, ipasundo mo na lang ako kapag muling sumakit ang tiyan ni Laida, ha? Maraming salamat po sa inyo, Aling Mila. Ihahatid ko na po kayo hanggang sa inyo. Hinatid nga ni Ezekiel ang komadrona hanggang sa bahay niya. Hindi niya maiwasan na mag-isip kung bakit malayo ang bahay ng babae sa karamihan. Hindi na rin nagtagal ay umuwi na rin siya. Habang daan, may isang matandang babae siyang nakita na mabagal ang paglalakad. Sa pag-aakalang residente yun sa lugar, hindi na lamang niya yun pinansin pa. Nang makalampas siya, hindi niya napigilan ng mapalingon. Ganun na lamang ang gulat niya na isang magandang babae ang nakalingon sa kanya. Nang magpalinga-linga siya, wala na ang matandang babae kanina. Bakit kayong kalang? Naihatid mo ba si Mila sa kanila? Opo, pagkahatid ko naman po sa kanya umuwi na agad ako. Wala pang kalahating oras ang papunta sa bahay nila. 2 oras kang nawala. Ho? Paano po nangyari yun? Meron ka bang nakasalubong habang pauwi ka rito? Meron po. Isang matandang babae. Hindi ko po alam kung namalikmata lang ako pero paglingon ko po imbis na matandang babae, isang magandang babae po nakita ko. Nalinti ka na. Ubarin mong damit mo sa labas ng bahay at sunugin mo ito. Pagkalabas mo magsasabay ako ng asin sa paligid. Ano po ba nangyayari? Aswang ang nakasalubong mo. Sabi nga ni Mila ay nasa paligid lamang siya. Maaring sinundan ka niya. Matinding takot naman ang lumukob kay Ezekiel. Halos hindi na siya makakilos sa kanyang kinatatayuan. Kinailangan pa siyang hilahin palabas ng kanyang tiyuhin. Sa labas nga, hinubad niya ang kanyang suot na damit at saka sinunog habang sinasabuyan ng asin. Nung gabing yun, may bisita silang dumating. Mahigpit na hinawakan ni Mang Amado ang buntot page habang si Ezekiel ay hindi umalis sa tabi ng asawa. Ano bang nasa taas ng bubungan natin? Parang gusto na niyang butasin ng yero. Nakakangilong ginagawa niya. Aalis din ang nilalang na yan. Hindi naman siya makakapasok dito Yan na ba ang aswang? Oo. Tiniyak naman sa akin ni Tio Amado at Aling Mila na hindi kanya magagalaw. Hanggang pag-iingay lang ang magagawa niya. Ezekiel, ang tiyan ko, naninigas na naman. Teka, kukunin ko lang is na binigay ni Aling Mila. Bili niya kapag nanigasan tiyan mo. Pahiran ko lang. Naglilikot din ang anak natin. Siguro nararamdaman niya ang panganib sa paligid. Baka nga. Mahiga ka muna at papahiran ka muna ng langisan tiyan mo. Ang Tiyo Amado nga pala. Nasa labas siya. Nagbabantay. Tumigil lang nila lang sa ginagawa niya sa taas ng bubungan natin. Sana nga umalis na siya. Hindi na rin naninigas ang tiyan ko. Salamat naman. Magdamag na hindi natulog si Ezekiel sa pagbabantay sa asawa. Bawat kaluskos na naririnig, nagiging alerto siya at mahigpit na hinahawakan ng itak sa kanyang tabi. Ganon din si Mang Amado na nasa sala ng bahay. Nararamdaman din niya kasi na nasa paligid lamang ang aswang. Kinabukasan, nalabasan ni Ezekiel ang tiyuhin na may tinitignan na bakas sa labas ng bahay. Ano po ang mga bakas na yan sa lupa? Mga bakas ito ng aswang kagabi. Tinataka na niya ang bakuran natin. Kasi dito talaga siya makuha ang sanggol sa sinapupunan ng asawa mo. Tiyak na babalik po siya rito. Ang mabuti pa, bakuran natin ang mga buho ang paligid nitong bahay. Sige po, Chong. Tutulungan ko na kayo sa pagkuha ng buho. Walang kasama ang asawa mo rito. Ako na lamang ang kukuha. May araw naman po. Tiyak na hindi lalabas ng bahay si Laida.
Para mapabilis na din po ang pagkuha natin ng mga buho. Sige na nga. Kukunin ko lamang ang 2 itak sa kusina. Magbibilin lang po ako kay Lyda. Gising na rin naman po siya eh. Naabutan ni Ezekiel ang asawa na nagliligpit ng kanilang higaan. Pagkatapos magpaalam, umalis na silang magtiyuhin. Ilang oras na rin ang nakakalipas. Nainip na si Lyda sa paghihintay. Kaya naisipan na lamang niya na lumabas ng bahay at doon maghintay. Magandang araw sa iyo, Iha. Ha? Lola, magandang araw din po. May kailangan po ba kayo? May itatanong lang sana ako sa iyo. Ano po ba yon? Galing pa kasi ako sa kabilang baryo. Itatanong ko sana kung dito pa ba nakatira si Nilo. Ay, pasensya na po kayo, Lola. Walang Nilong nakatira dito. Sigurado po ba kayo na ito yung bahay? Hindi na ako sigurado, Iha. Matagal na kasing panahon nung huling pumunta ako dito sa baryo na ito. Naku po, baka po ibang bahay ang hinahanap ninyo. Ay, ang layo pa naman ang pinanggalingan ko. Pagod na pagod ako sa paglalakad. Ganun po ba? Pasensya na po kung hindi ko kayo matutulungan sa paghahanap sa taong sadya ninyo. Bago lang kasi ako dito. Ayos lang, Iha. Magtatanong na lang ako sa iba. Ganun na nga lang po, para mahanap ninyo ang taong tinutukoy ninyo. Napakalaki na ng tiyan mo, Iha. Pwede ko bang hawakan ang tiyan mo? Pasensya na po, pero hindi ko po pinapahawakan ang tiyan ko kahit kanino. Huwag ka naman madamot, Lyda. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Lumayo ka sa matandang yan, Lyda! Aling Mira? Lintik na kumadrona! Kahit kailan talaga. Tinik ka sa aking lalamunan. Makaalis na nga. Ha? Ang bilis naman na matandang yun na tumakbo. Ayos ka lang ba, Iha? Wala ba siyang ginawa sa'yo? Wala naman po. Sino po ba ang matandang yon? Bakit ang bilis niyang tumakbo at nawala sa kasukalan? Hindi siya pangkaraniwang matanda. Malayo pa lang naaamoy ko na siya. Siya ang matandang aswang na naninirahan sa bundok. Siya po ang aswang na gustong malakit sa amin. Ayos ka lang ba, Iha? Namumutla ka eh. Medyo nahihilo lang po ako. Mabuti pang pumasok na tayo sa loob ng bahay niyo. Kung hindi po kayo dumating, baka kung ano nang nangyari sa akin. Nasaan nga pala ang asawa mo? Magkasama po sila ni Tio Amado. Kumukuha po sila ng buho. Balak siguro nilang bakuran tong paligid ng bahay. Dagdag protection din sa'yo. Ganun na nga po. Hihintayin ko na lang sila bago ako umuwi sa amin. Hindi po ba ako abala sa inyo? Huwag mong isipin na abala ka sa akin. Obligasyon na rin kita. Pangangalagaan kita pati anak mo sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po sa pagmamalasakit ninyo. Makalipas lamang ng 1 oras, dumating na rin ang magtiyuhin. Nagulat pa sila nang makita nila sa bahay si Aling Mila na napalitan ng labis na pag-aalala dahil sa nalaman. Nagpaalam na rin ang kumadrona pagkatapos magpaliwanag sa nangyari. Mabuti na lang pala dumating si Aling Mila. Dahil kung hindi, baka kung ano na nangyari sa inyo na magiging anak natin. Grabe talagang takot ko. Nung gustong panghawakan ng matanda ang tiyan ko, parang nanigas na nga ako eh. Hindi kasi ako makagalaw. Gusto niya kasing hawakan ng tiyan mo para bigyan ng marka. Ano pong ibig sabihin nun, Chong? Kapag namarkahan ng isang aswang ang sanggulan na sa tiyan mo, mawawala ng bisa ang lahat ng pangontra na ginawa natin. Ang pinakamalala, baka patay na ang sanggol na isisilang mo. Salamat na lang talaga at dumating sa tamang oras si Aling Mila. Marami nang natulungan na buntis si Aling Mila. Itataya niya ang buhay niya para mapangalagaan lamang kayo. Ano na po ang gagawin natin, Chong? Wala talagang planong tumigil ang matandang aswang na yon. Hindi talaga siya titigil.
Lalo pa siyang manggigigil ngayon na makuha ang gusto niya. Bantayan mo lang lagi si Laida. Hanggat meron siyang proteksyon, hindi siya malalapitan ng matandang aswang na yon. Kaya lamang siya nakalapit dahil lumabas nga si Laida na hindi dala ang ibinigay ko. Ang mabuti pa po, umpisahan na natin ang pagbabakod. Oo nga, habang may araw pa. Pinanood na lamang ni Laida ang ginagawa na magtiyuhin. Inabot pa ng 3 araw ang ginagawa ng dalawa na pagbabakod sa paligid ng bahay. Isang araw, hinahanap ni Laida ang asawa. Gusto niya kasing maligo at magpapaigib siya ng tubig. Sa likod bahay, malapit sa bulon kung saan kumukuha ng tubig, nakita niya ang asawa na may kasamang babae. Bago pa siya makahuma, hinalikan na ni Ezekiel ang babae sa labi. Napatalikod na lamang siya at bumalik sa bahay. Aray! Bakit mo ako binato ng takuri? Nagtanong ka pa talaga? Kaya nga nagtatanong eh. Kasi hindi ko alam kung bakit ka nalang bigla nagagalit. Talaga bang hindi ka aamin, ha? Ano nga ang aaminin ko? Nasaan ang babaeng yon, ha? Taga rito ba siya? Sino bang babae tinutukoy mo? Yung kausap mo kanina sa balon. Si Aling Caridad lang naman ang kausap ko kanina. Hindi mo ba nakikilalang matandang kapitbahay natin? Hindi ang matandang yun ang tinutukoy ko, kundi yung babaeng kahalikan mo kanina sa balon. Ano? Babaeng kahalikan ko sa may balon? Oo, kitang-kita ko kayo kanina, kaya wag ka na magkakaila pa. At baka hindi lang yan takori ang ibato ko sa'yo. Ikakaila ko talaga dahil hindi ko naman yun ginawa. Hindi pa ako gumagawi sa balon mula pa kaninang umaga. Kaya paano nangyari yun? Nagdidilim na talaga ang paningin ko sa'yo, Ezekiel, kaya umamin ka na. Bakit ko naman aaminin ang isang bagay na hindi ko namang ginawa? Alam mo, kahit kailan hindi ko magagawang pagtaksilan ka. Ang tigas ng mukha mo na hindi umamin. Huling-huli ka na nga sa akto. Sinabi na ngang hindi ako yun. Ano nangyayari dito? Hanggang sa labas dinig na dinig yung mga boses niyo. Ito po kasing pamangkin niyo eh. Pinasasama ang loob ko. Alam ng buntis ako. Wala po akong ginagawa sa kanya. Anong wala? Nakita ko po siya na may kahalikan na ibang babae sa may balon. Sinabi na ngang hindi ako yun. Hindi pa ako gumagawi sa may balon mula kanina. Eh sino yung nakita ko, ha? Imposible namang namalikmata lang ako. Wala ka namang kakambal kaya alam ko na ikaw yon. Hindi ko alam. Basta hindi ako yun. Wag na kayo mag-away. Parang alam ko na ang nangyari. Tiyak na kagagawa na naman ito ng matandang aswang na yon para magkagulo kayo. Huwag niyo na pong pagtakpan ng lalaking yan. Alam ko po ang nakita ko. Ano ba sa tingin mong gagawin mo kapag nakita mong may ibang babaeng asawa mo? Lalayasan ko na po siya at babalik na ako sa Maynila. Tumpak! Yun ang gusto mangyari ng aswang na yon. Oras na lumabas ka ng bahay na ito, lahat ng pangontra'y mawawalan ng bisa. Madali na para sa kanya na makuha ang sanggol sa sinapupunan mo. Pero paano niyo po ipaliliwanag ang nakita ko? Ilusyon lamang ang nakita mo para guluhin ang isip mo. Ano? Naniniwala ka ng hindi ako yun? Hindi pa rin ako kumpinsido. Pambihira ka naman. Sinabi ko na nga sa iyo eh. Nagkaayos din naman kaagad ang mag-asawa. Nang tumanaw si Laida sa labas ng bintana, nakita niya ang matandang babae na nasa labas ng bakuran nila. Ngumiti pa ang matanda at saka kumaway. Akmang lalabas si Ezekiel para puntahan ito, pero bigla na lamang nawala ang matandang babae. Madalas ko pa rin makita ang matandang aswang sa labas. Tila ba hinihintay lang niya akong magkamaling lumabas ng bakod. Kaya nga hindi ka pwedeng lumabas ng bahay na hindi ako kasama. Baka mamaya gamitan ka niya ng hipnotismo. Habang nilalapit ang kabuwanan ko, lalo tuloy ako natatakot. Ipanatag mo lang ang loob mo. 3 kaming magtatanggol sa'yo laban sa matandang aswang na yon. Nagpapasalamat nga ako dahil nandyan kayo lagi para sa akin. Iniisip ko kung iiwasan na lang ba natin siya. Alam ko,
May kahinaan din ang aswang na yon. Masyado lang talaga siyang tuso kaya hindi mapatay-patay. Sana makagawa ng paraan ng tiyuhin mo kung paano mawawala ng tuluyan ng aswang na yon. Ayoko na habang buhay may kinatatakutan tayo. Sa totoo lang, gusto ko nang tumira sa lugar na to. Dito ko lang kasi naranasan yung kapayapaan. Gumagawa na kami ng paraan. Naglagay na nga siya ng pinatulis na libon ng kawayan sa bubungan nitong bahay. Sana mahuli na ang aswang na yun sa patibong. Wala akong ibang panalangin kundi mawala na siya. Mas makapangyarihan pa rin ang Panginoong Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Malapit na ang kabuwanan ni Laida. Kaya malimit siyang bisitahin ni Aling Mila sa kanilang bahay. Kasabay nun ang bumabangon na pag-aalala sa kanya para sa kanyang anak. Malusog ang sanggol sa iyong sinapupunan, Iha. Wala kang dapat alalahanin. Maraming salamat po, Aling Mila, sa pag-aalaga ninyo sa akin mula nang dumating ako. Wala yun, Iha. Basta sundin mo lang ang mga bilin ko sa'yo, ha? Lagi ko naman po sinusunod. Hindi nga lang po mawala sa akin ang pangamba. Nauunawaan naman kita. Pero pilitin mo pa rin na kumalma. Kapag nakakaramdam ka ng paninikip ng dibdib, sumagap ka lang ng hangin. Opo, madalas ko nga po yan gawin. Mula pa lang ngayon, lagi kang magsusuot ng itim na bestida, ha? Itabi mo rin sa iyong pagtulog ang bawang na ginawang kwintas. Aalis na po ba kayo? Oo, Iha eh. Babalik na lang ako sa makalawa rito. Ipapahatid ko na po kayo kay Ezekiel. Wag na, Iha. Mas kailangan kanyang bantayan. May araw pa naman eh. Kaya wag mo kong alalahanin. Sige po, mag-iingat po kayo. Habang tinatalunto ni Aling Mila ang daan pa uwi, biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Naging masangsang yun at nagtayuan din ang mga balahibo niya sa katawan. Sa daraanan niya, biglang lumitaw ang matandang babae. Sabi na nga ba eh. Kaakibat na talaga ng pagiging aswang ninyo. Ang masangsang na amoy na humahalo sa hangin. Lagi ka na lang hadlang sa mga plano ko. Dapat sa'yo, mawala na! Ikaw ang dapat mawala. Isa kang salot na sumisira sa baryo namin. Bago pa man dumami ang mga tao sa baryo na ito, nauna na akong nanirahan dito. Kaya wala kang karapatan na hilingin na mawala ako. Bumalik ka na lang sa bundok at mamuhay ka ng tahimik doon. Tahimik lang nga ako naninirahan doon. Pero bigla akong binulabog ng babaeng yon. Alam mong mahirap tanggihan ang masarap na putahe na nasa harapan. Gusto lang ng mag-asawa na mamuhay ng tahimik sa baryo na to. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na silang halimaw ka. Lahat ng humahadlang sa akin na makuha ko ang pagkain ko, kailangang mawala sa landas ko. Hindi kita papayagang saktan si Laida at ang magiging anak niya. Nakaramdam naman ng panganib si Aling Mila. Kahit may araw pa, batid niyang malakas pa rin ang matandang kaharap. Mahigpit niyang hinawakan ng punya na lagi niyang dala kahit saan siya magpunta. Nang araw na sinabi ni Aling Mila na babalik siya, hindi dumating ang komadrona na ipinagtaka ni Laida. Umuwi naman si Mang Amado na may dalang masamang balita. Galing ako sa bahay ni Mila ngayon. Nakasalubong ko kasi ang anak niyang binata. May sakit po ba si Aling Mila? Hindi po kasi siya pumunta ngayon. Hindi talaga siya makakarating ngayon. Nagpapagaling pa siya sa tinamo niyang mga sugat. Po? Ano pong nangyari kay Aling Mila? Noong nanggaling siya rito, inatake siya ng matandang aswang. Mabuti na lamang dumating ang anak niya bago pa mahuli ang lahat. Kumusta na po si Aling Mila ngayon? Maayos na ang lagay niya. Mabuti na lamang hindi malalim ang mga sugat at tinamo niya. Hayop talaga ang matandang aswang na yon. Lahat ng tingin niyang hadlang sa kanya, gusto niyang mawala sa landas niya. Baka po kayo nang isunod niya, Chong. Mag-iingat po kayo. Tama po si Laida. Huwag niyo akong alalahanin. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko.
Kailangan lang natin magdoble ingat. Habang nalalapit ang kapanganakan ni Laida, asahan na natin na mas magiging agresibong matandang aswang na yon. Diyos ko, wala naman po sana masamang mangyari sa amin ng magiging anak ko. Magtiwala ka lang. Hindi ko hahayaan na mangyari yung kinatatakutan mo. May tiwala naman ako sa inyong lahat na hindi niyo ako pababayaan. Gusto sanang sumama ni Laida sa asawa na dalawin ng matandang kumadrona. Pero mariing tumanggi si Ezekiela. Naiwan na lamang siya sa bahay kasama ni Mang Amado. Salamat iho sa pagdalaw mo sa akin. Kumusta si Laida? Ayos naman po siya. Nag-aalala nga po siya sa inyo eh. Oh, ang dami niyo po palang naging sugat. Nasugatan ko din naman ang matandang aswang na yun. Ilang araw din niyang hindi magugulo si Laida. Ang ginamit ko kasing patalim sa kanya eh. Pinahiran ko ng katas ng kalamansi. Matagal pa bago maghilo ang sugat niya. Matindi ang obsesyon niya sa sanggol na dinadala ng asawa ko. Lahat ng paraan gagawin niya. Ganun talaga ang mga katulad niya. Hindi na natin yun mababago. Mas lalo kayo mag-ingat na mag-asawa. Mas titindi ngayon ang galit niya lalo't nasaktan siya. Paghahandaan ko po ang paghaharap namin. Kahit gaano pa siya kabangis, may kahinaan din na matandang aswang na yun. Hintayin natin na siya mismo ang pumasok sa bitag. Hindi na rin nagtagal si Ezekiel sa bahay ng matandang kumadrona. Nag-aalala din kasi siya sa asawa kahit naroon ang kanyang tiyuhin. Naging palaisipan din sa kanya ang huling sinabi ni Aling Mila. Tama nga si Aling Mila. Ilang araw nang hindi nanggugulo sa kanila ang matandang aswang. Hindi kaya patay na ang matandang aswang na yon? Hindi pa siya patay. Tama si Aling Mila. Nagpapagaling din siya. Maaaring naghahanap siya ng biktima sa ibang lugar para mapabilis ang kanyang pagaling. Hindi ko alam na ganun pala katapang si Aling Mila. Piruin niyo, nakipagbuno talaga siya sa aswang na yun. Kapag nasa bingit ka ng kamatayan, mapipilitan ka rin lumaban sa mga susunod na gabi. Kailangan natin magbantay. Mas magiging mabangis kasi ang aswang na yon sa kanyang pagbabalik. Opo, Chong. Gusto ko rin makatulong. Hindi na kailangan. Magpahinga ka na lang. Lalo't ilang araw na lang manganganak ka na. Tama ang asawa mo. Hindi ka naman pwede magpuyat katulad namin. Makakasama yun sa inyong mag-ina. Sige na nga po. Hindi na ako mamimilit na tumulong. Ilang araw na lamang ay manganganak na si Laida. Kasabay naman noon ang hindi niya pagkatulog. Dahil sa matandang aswang na gabi-gabing bumibisita sa kanila. Madalas siyang mahilo dala ng matinding puyat. Sa bahay na rin nila naglagi si Aling Mila para mabantayan ang kanyang kalagayan. Hayaan na naman siya. Magdamag na naman siyang gagawa ng ingay. Gusto ko na nga labasin ng mga nakaraan. Pero pinipigilan ako ni Tio Amado. Tama lang na hindi ka lumabas. Sa tingin ko ang alaga lang niyang ibon ang gumagawa ng ingay para maging patibong sa inyo. Bakit hindi siyang pumunta dito sa bahay? Dahil hinihintay niya ang mismong araw ng kapanganakan ni Laida. Hindi niya makukuha ang anak ko. Hindi ako papayag. Hindi niya makukuha ang anak natin. Dadaan muna siya sa ibabaw ng aking bangkay bago siya makalapit sa inyo. Kailangan mong pilitin na maging kalmado, Iha. Magpakatatag ka alang-alang sa anak mo. Manganganak na po ba si Laida? Baka mapaaga ang panganganak ng asawa mo, Iho. Wala naman akong nakikitang masama kung sakali. Relax ka lang. Nandito lang ako sa tabi mo. Oo, pinipilit ko naman eh. Ang mabuti pa ay magpainit ka na ng tubig. Ihahanda ko na rin ang mga kailangan. Sige po, lalabas po muna ako. Ikaw naman, Iha. Anong masakit sa'yo? Napapadalas na po ang paghilab ng tiyan ko. Tsaka masakit na rin po ang balakang ko. Parang umiikot ang sakit. Manganganak ka na nga talaga. Kailangan lakasan mo ang loob mo. Lumabas muna ng silid si Ezekiel. Iniwan niya muna ang asawa na nakatulog. Kahit nakapikit,
Bakas pa rin sa kanyang matinding sakit na pinagdadaanan. Naabutan pa niyang tiyuhin na lumabas ng bahay. Kinuha lamang niyang itak at saka sumunod na lumabas. Chong, bakit po kayo lumabas? Oh, may pana po pala kayo? Ginagamit ko ito tuwing pumapalaot ako noon. Gusto ko kasing mahuli ang ibon na yun eh. Sabi nga po ni Aling Mila, alaga nga daw yun ng matandang aswang. Ganun na nga. Ayun. Sa may bubungan pala siya. Humanda ka sa akin. Wala kang kawala sa aking palaso. Natamaan niyo po! Kaya lang, nakalipad pa siya. Hindi na rin naman yun makakalayo pa. Malubha ang tama niya. Ang galing niyo po talaga. Gaya ng pangako ko noon sa sarili ko, hindi na ako papayag na maulit ang nangyari sa mag-ina ko. Pumasok na po tayo sa loob. Magsusunog na lang muna ako ng mga lumang gulong. Para kung sakali mang mga anak ngayong gabi si Laida, hindi niya maaamoy. Sige na, puntahan mo ng asawa mo. Ako nang bahala rito. Sige po, Chong. Papasok na ako. Pagkapasok ni Ezekiel sa bahay, narinig niya ang pag-ire ng asawa. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng silid at tumabi kay Laida. Kumapit naman sa kanya ang asawa na tila humuhugot sa kanya ng lakas. Sige, konti na lang iha. Nakikita ko na ang ulo ng sanggol. Konting iri pa. Kaya mo yan. Konti na lang. Makikita na rin natin ang anak natin. Isang malusog na sanggol na lalaki ang anak ninyo. Talaga po? Sa wakas, may anak na tayo. Binabati ko kayo. Ganap na kayong mga magulang. Salamat po, Aling Mila. Napakalakas ng iyak ng sanggol na to. Lilinisin ko muna siya bago ko ibigay sa'yo. Napangiti si Mang Amado nang marinig ang malakas na pagpalahaw ng sanggol. Samantala, ang ibon na alaga ng matandang aswang, bago pa siya makarating sa kubo ay binawian na ng buhay. Binabati ko kayo ni Laida, iho. Ganito po pala ang pakiramdam kapag naging ama na. Hindi ko mailarawan ang saya ko. Ngayong ganap ka ng ama, kaakibat ito ang malaking responsibilidad. Pero alam ko magiging mabuti kayong magulang ni Laida. Mamahalin at aalagaan ko po ang aking mag-ina. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon at hindi niya pinabayaan si Laida. Hindi pa tayo ganap na matatahimik kung buhay pa rin ang matandang aswang. Oo nga pala. Dahil sa sayang nararamdaman ko, nakalimutan ko na matandang aswang na yun. Tiyak na babalikan niya tayo. Hindi na po ako natatakot sa kanya. Kailangan ko maging matapang para sa mag-ina ko. Tama yan. Huwag mo kong gayahin na hindi nagawang mailigtas sa mag-ina ko noon. Matagal na po yun nangyari. Nasa malayo kayo noon, kaya hindi niyo sila nailigtas. Noong araw na yon, nakiusap ang asawa ko na wag na akong pumalaot. Pero dahil sa kagusto ko makaipon ng pera para sa panganganak niya, hindi ako nakilig sa kanya. Alam ko pong walang kasing sakit na mawalan ng mahal sa buhay. Nandito lang po kami ni Laida. Hindi po namin kayo iiwan. Salamat, iho. Kayo na lang ang may tuturing kong pamilya. Sandali lang po muna, Chong. Ipagluluto ko lang na may sabaw si Laida. Kailangan daw po niya yon, sabi ni Aling Mila. Kahit kumikirot pa rin ang mga sugat dahil sa tinamo sa punyal ni Aling Mila, lumabas na rin sa kanyang pinagtataguan ng matandang aswang na si Feli. Nagtataka kasi siya kung bakit hindi na bumalik ang alagang ibon na siyang inutusan niya para magmasid sa mag-asawa. Nasa harapan siya ng bakura ng bahay nila at nagmamasid nang biglang bumukas ang pinto at iluwa ang magtsuhin. Bumalatay kaagad sa kanilang mukha ang matinding galit. Anong ginagawa niyo rito? Sa tingin mo kaya habang buhay mong maitatago sa akin ang asawa mo? Tinitiyak ko sa'yo, iho. Sa akin pa rin ang huling halakhak. Akin ang sanggol ng asawa mo. Napakahambog mo naman. Ni hindi mo nga magawang pumasok sa bakura namin.
Paano mo magagawa ang banta mo? Huwag mo akong maliitin. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Huwag mo rin akong maliitin. Baka matulad ka sa alaga mong ibon. Ano ka mo? Huwag mong sabihin na may kinalaman kayo sa pagkawala ng alaga ko. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa ninyo. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Bago pa ako magtawag ng mga taga rito. Alam na naman nila kung anong tunay mong pagkatao. Lahat kayong nakatira sa bahay na yan, isama mo na ang kumadronang yon, ay magbabayad ng mahal. Isinusumpa ko yan. Nakakabilib ang tapang na ipinakita mo sa harapan niya. Ang totoo po niyan nakaramdam din ako ng konting takot sa kanya. Lalo na nang makita ko na baliktad ang refleksyon natin sa kanyang mga mata. Sa palagay ko, sa kabilugan ng buwan siya babalik dito. Mas malakas kasi sila kapag bilog ang buwan. Kinabukasan na, nabalitaan na magtsuhi na sinalakay ang bahay ni Aling Mila na matandang aswang. Desidido talaga siya na makapaghiganti. Mabuti na lamang, handa rin ang kumadrona at ang kanyang pamilya. Dumalaw rin si Mang Amado sa kanila ng araw na yon. Maghanda na kayo. Siguradong kayo naman ang sasalakay ng matandang aswang na yon. Hinihikayat ko nga ang mga albularyo natin Nalabanan ng salot na yon. Pero pinangungunahan sila ng matinding takot. Hindi rin naman natin sila masisisi. May palagay din pala ako na hindi pa rin niya alam na nakapanganak na si Laida. Oras na malaman niya yon, lalong titindi ang galit niya. Handa na naman kami ni Ezekiel sa pagdating niya. Malakas at maliksi pa rin siya sa kabila ng edad niya. Pero alam ko ang kahinaan niya. Puntiryahin mo ang kanyang puso mula sa likod. Kailangan lang din pahiran ng katas ng kalamansi ang talim na gagamitin mo. Salamat sa sinabi mo. Malaking tulong yan sa amin. Alam ko na ang gagawin ko. Gabi na, maliwanag at bilog ang buwan. Tad-tad din ang pangontra tulad ng asin at bawang ang silid ni Laida. Kanina pa rin nahihimbing ang kanyang anak. Mahigpit din ang bili ng asawa na kahit na anong mangyari, huwag siyang lalabas. Ang magtsuhi naman, kanina pa nag-aabang sa matandang aswang. Narinig nila ang malakas na kalabog sa taas ng bubungan at ang tila pagbagsak na mabigat na bagay sa lupa. Agad siyang lumabas ng bahay. Tuso ka talaga, Amado. Buhay ka pa rin kahit tinamahan ka na ng pinatulis na libo ng kawayan. Sa tingin mo, ganun mo ako mapapatay? Ha? Sana hindi ka na lamang nagpunta pa rito. Ininagay mo lamang sa alanganin ang buhay mo. Kayo ang nalagay sa alanganin, hindi ako. Ha? Iyak ng sanggol. Oo. Ilang araw nang nanganak si Laida. Nabigo ka sa iyong balak. Nilinlang niyo ko. Magbabayad kayo ng mahal. Sino ang sumaksak sa likod ko? Ikaw? Para yan sa lahat ng mga naging biktima mo. Hindi. Maawa kayo sa akin. Pangako, lalayo na ako sa baryo na to. Hindi na ako magpapakita pa sa inyo. Huli na para sa pagmamakaawa mo. Sana noon pa, pinili mo ng magbagong buhay. Maawa na kayo sa matandang katulad ko. Tapusin mo na siya, Ezekiel. Huwag kang magpapadala sa pagpapaawa niya. Hindi na ako lalaban pa. Mahina na ako, iho. Maawa ka na. Hayaan mo na lang ako makaalis. Huwag kang papalinlang sa kanya. Tapusin mo na siya. Wag! Maawa ka! Wag! Dahil tila itinulos na sa kinatatayuan nito si Ezekiel, si Mang Amado na lamang ang tumapo sa buhay ng matandang aswang na matagal nang naghahasik ng dagim sa kanilang baryo. Mula ng gabing yun, naging payapa ng muli sa baryo. Hanggang sumapit ang araw ng kapiestahan sa baryo.
Sa wakas, mabibinyagan na rin ang anak natin. Gusto ko sana kapag nag-1 taon na si Josh, bumiyahe tayo pa uwi ng Maynila. Gusto ko kasing dalawin ang mga kapatid ko. Oo ba? Namimiss ko na rin ang buhay dun eh. Tingnan mo si Tio Amado, tuwang-tuwa sa kanyang apo. Ngayon ko lang ulit nakita na ganyang kasayaan, Chong. Dahil yun sa anak natin. Hindi ko alam ganito pala kasaya ang fiesta sa probinsya. Sabi ni Tio Amado, ngayon na lang daw ulit ginanap ang piyesta rito. Tingin sa inyo ng mga taga rito, mga bayani. Siguro, itinakda na umuwi tayo para mabigyan ng bagong liwanag ang baryo na ito. Masayang pinanonood ng mag-asawa ang tiyuhina habang karga ang kanilang anak na ipinagmamalaki sa mga kakilala. Masaya at kontento na si Ezekiel na makabalik sa bayan kung saan siya lumaki at nagkaisip, kasama ang kanyang pamilya. Wakas,